O yan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And yan mga kababayan, may gusto kong pag-usapan. Bali, nakita ko po to nung nakaraang araw pa, no? And ayan, sinave ko siya kasi gusto ko siyang mapag-usapan, or gusto ko magbigay ng opinion regarding po dito sa post na ito. So yan, kung makikita nyo, noong August 31 po ito, no? Ang sabi, bali galing ito dito sa media na sumusuporta dito sa puganting si Kibuloy. So ang sabi po, Pastor Apollo handang harapin ang mga kaso, ngunit Marcos admin hindi gumawa ng written declaration versus America. So ang nagsabi po nito ay yung kanilang abogado po, Attorney Torion. So yan, no, grabe. Alam mo yung nagsimula itong hearing na to, or yung issue dito regarding na po sa mga kaso, hindi lamang sa ibang bansa o sa US o hindi dito sa Pilipinas, matigas na po, or nagmamatigas na itong self-proclaimed na appointed son nila, no? So kung matatandaan nyo po, usually, yung mga nilalabas niya, puro statement lang. Kasi nga daw, nag-aalala siya na baka pag nalaman kung nasan siya, may mangyari sa kanya, ganito, ganyan. Yun yung inaano niya. Tapos pinipilit nila ng pinipilit na baka makialam or hayaan ng Administrasyong Marcos makialam ang Amerika. Dito nga po sa kumbaga pagka nag-hearing, or kung halimbawa umattend itong si Kibuloy sa hearing, no, baka makialam itong Amerika. Pero mga kababayan, alam niyo naman sa PBBM, hindi yan papayag, no, na may ibang lahi ang magdikta or makialam, manghimasok sa pamamalakad or sa batas natin dito sa Pilipinas. Halimbawa na lamang yung sa issue nga po dito sa may EJK, diba? Na pinipilit nitong mga detractors ni PBBM na papapasukin or hahayaang makialam itong ICC, which is hindi naman ganun yung nangyayari. Bali, parang isang taon na nila yan, parang more than 1 year na nila yung binabalik para magmukhang si PBBM tuta daw ng Amerika, which is hindi naman, mga kababayan, kasi may sariling jurisdiction tayo dito, same as sa gagawing paglilitis or yung hearing nga pong mangyayari dito nga kay Pastor Kibuloy. Pero sa ginagawa kasi niya, mga kababayan, mas pinatutunayan niya lang, hindi lamang sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, sa members niya, pinatutunayan niya rin yung mga akusasyon sa kanya, may totohanan. Diba? Kasi syempre, kung ikaw malinis, pure ang konsensya mo, alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang mali, wala kang nilabag na batas, kayang-kaya mong harapin or kayang-kaya mong sagutin. Diba? Pag tinanong ka, lalo na sa hearing, about sa mga, sa mga kinaso sa kanya. So, ito po yung sabi, mga kababayan. Ang sabi, may threat sa buhay ni Pastor. May extraordinary rendition na dadalhin siya sa Amerika without him proving his innocence here in the country. So, napaka-judgmental nyo naman para mag-isip agad ng gantong bagay. From the first place, hindi naman kayo nakipag-cooperate Diba? If you're really willing, makikipag-cooperate kayo. At kung kayo talaga yung tao na mas priority nyo yung mga members nyo para walang madamay, walang ibang masasaktan, diba dapat gagawin mo bilang leader na ikaw mismo maging mabuting ehemplo, na ipakita mo, na harapin mo yung ikinaso sa'yo, yung mga allegations sa'yo, patunayan mo sa mga miyembro mo, ikaw mismo, dahil bilang leader nga, diba, dapat sa'yo magsisimula na wala kang kasalanan. Pero ang nangyayari kasi, baliktad. Kung alam niyo naman, mga kababayan, yung nangyayari dito ng mga nakaraang araw, no, yung tension na nangyayari ng may mga PNP po na nagpunta dito sa mga compound nila at hinahanap na si Kibuloy. Dumating pa sa point na may mga kapulisan natin ang nasaktan. Pero itong mga member, ang sabi, sila daw yung naagrabyado. Human rights violation daw. Pero kung makikita mo, mga kababayan, wala namang ganun Sila yung pumipigil sa ating mga kapulisan na pumasok. Na wala namang ginagawa yung ating mga kapulisan. Kung makikita
makikita nyo sa mga previous videos natin, yung mga kapulisan pa nga natin yung naargabyado. May mga dumugo yun dito, pinagbabato sila. Mga kababayan, ito ba yung mga example ng righteous na mga tao? Ganyan ba talaga? I'm asking kasi syempre, yun nga sinasabi nila, religious group sila, naniniwala sila kay Kibuloy. Syempre, diba, bilang religious group, naaatim mo na may masaktan ka. Eh, wala nga silang mapakitang pruweba na sinaktan sila eh. Iyon, kitang-kita yung picture ng isang pulis po na dumugo yun, na parang may dugo yun dito. Yung sa ditong part niya. Kung makikita nyo po yun sa mga previous video natin, andun po yun, may pinost po ako doon picture na yung, may isang pulis po doon na hindi ko sure kung binato ba siya or what, pero may dugo kasi yung dito niya sa may gilid. Kung ikaw talaga tinuturuan mo ng maayos, tinuturuan mo ng tama, nai-impluwensyahan mo ng mabuti itong mga miyembro mo, hindi naman sila aakto ng ganyan eh. Kasi wala ka naman makikitang may hinampas doon, unless sinaktan mo yung mga kapulisan natin. Pero wala akong makita sa video na nanakit sila. Kasi nga ang unang mga nananakit itong mga members. Tuloy ko mga kababayan na. So, ang sabi po, nag-request si pastor na magpirma sana ng written declaration si President Marcos, pati ang DOJ Secretary, PNP Head, na hindi siya ipadala sa Amerika at saka hindi makikialam ang Amerika dito at susurrender siya. Hindi po ginawa yon. Unreasonable ba na request yon? Hindi po, kasi citizen po siya ng Republika ng Pilipinas at may karapatan siya pursuant to the social contract theory, isurrender namin ang mga karapatan doon sa gobyerno at ang gobyerno ang magpoprotekta sa amin. Mga kababayan, sabi ko nga, si PBBM, kahit na maraming naging violation yung previous admin regarding dito sa EGK, kinanindigan si President Bongbong Marcos na hindi pwedeng makialam itong ICC, no? Kahit na gustuhin man natin para mabigyan ng hustisya itong mga nabiktima po ng EGK na wala namang kasalanan, kasi wala naman silang proseso na ginawa para mapatunayan na itong mga kawawang biktima ng EGK gumawa talaga ng kasalanan. So, same lang yan, mga kababayan, dito sa sitwasyon ni Kibuloy. Pero, mga kababayan, ang difference lang, yung mga naging biktima kasi ng EGK, walang maayos na proseso. No? Basta na nung silang binawian ng buhay dahil ito nga, yung war on nila, dahil doon. Pero dito kasi, yung sa sitwasyon kay Kibuloy, si BBM hindi naman ganyan sumusunod yan sa tamang proseso kahit pa sabihing presidente siya. At hindi papayag si President Bongbong Marcos na may mga banyagang makikialam sa batas natin dito sa Pilipinas. Pero ano bang ginawa? Hindi naman nakipag-cooperate. Parang mas trigger. Siya pa yung tumulong mag-trigger dito sa mga member niya na magwala. Na ipakita kung ano yung tunay nilang ugali. Kaya ngayon, lumalabas na kung ano bang mga klaseng tao sila. Yung ginawa nila sa ating mga men in uniform, kung paano nila tratuhin. Nakita ko po yung mga video. Pinagbabato pa nga nila yung iba kung paano nila tratuhin, kahit na hindi naman sila inaano. Baka ganyan kasi ang tinuturo. Ganun ba ang tinuturo sa inyo? Para ganun kayo umakto? Ganyan ba ang tinuturo sa inyo? Kaya, ganyan yung pinapakita ninyo. Kahit yung mga kababayan, yung mga nakakausap ko, or mga nakakasagutan ko sa mga comment section na mga member nila, bastos din mga sumagot. Ako hindi naman ako talaga, hindi ko masasabi na sobrang buti ko, sobrang bait ko. Pero alam mo yung sila yung mag-i-initiate para bastusin ka, maabot pa sa punto na magsasalita na hindi maganda sa'yo, may idadamay pa yung mga taong importante sa'yo. Sila yung nagsisimula ng ganon. Sila
Sila yung nagkiklaim na mga righteous sila, na mga mabubuting tao sila. Pero sila yung nagsisimulang magsalita ng hindi maganda sa mga tao. Minsan or hindi ko nila lahat, may mga iilan talaga na kung sino pa nga yung mga nagpo-post ng mga verses, yung mga nagsasabi ng kung ano-ano, minsan sila pa yung nag-i-initiate, gumawa ng mali or nagsasalita na hindi maganda sa kapwa. Hindi ko nila lahat, pero ang dami kong na-encounter. Namumurahin ka pa, sasabihan ka pang syunga. Alam mo yung sasabihin mo lang, iko-correct mo lang sila, pero ganun yung atake nila sa'yo. So, sila yung nag-claim ng mga righteous sila. So, yan mga kababayan ewan ko ba kung totoong concern nga talaga itong sinasabi nilang appointed sa nila. Dapat huwag niyang hayaan na may mga civilian, may mga member siya na madadamay, masasaktan dahil nga dito sa nangyayari po or dahil nga po dito sa ginagawa po ng ating pamahalaan para mahuli itong si Pastor Kibuloy. So yun lamang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.